Minsan guys, maganda talagang makabili ng sasakyan mula sa direct seller or yung hindi pa hawak na nagba-buy and sell. Kasi syempre, mas mura to. Kaya lang guys, marami ring mga direct seller na kaya lang binebenta yung sasakyan nila ay may mga sira na ito at ayaw na nilang gumastos or maistorbo sa pagpapagawa. Na kahit kumisan singaw na pala ang cylinder head gasket ay ibebenta pa rin nila nang hindi sinasabi sa bibili. Kaya kung hindi ka marunong kumilatis ng makina, pagkatapos ganito ang mabibili mo, yari ka na kasi hindi po ito simpleng gawin. At kuminsan, inaabot ng malaking halaga ang pagpapagawa nito. Ang makina na naka-experience ng intense na overheat, yung tipong tumigil sa pag-andar nang hindi nalalaman ng driver na nag-o-overheat na pala, yan po ay madalas nauuwi sa singaw na cylinder head gasket. Kasi guys, yung cylinder head gasket, naluluto po yon sa sobrang init ng makina kapag nag-o-overheat. Tapos, yung cylinder head mismo nabibingkong or nawawarp. Sa loob po kasi ng makina natin, may mga daanan ng langis, ng coolant or ng tubig. Tapos may pressure din po yan mula doon sa combustion chamber. Ang trabaho po ng cylinder head gasket ay ma-ensure na yung tatlo na yan ay dadaan doon sa dapat nilang daanan at hindi magkahalo-halo. Kaya guys, kapag ka nag-overheat ng masyado yung makina tapos nagkaroon ng singaw ang cylinder head gasket, pwedeng magpakita ito ng iba't ibang symptoms. At depende po sa kung ano ang magkakahalo-halo at magiging symptoms ng makina, dyan din po magbabase kung gaano kalaki ang magagastos nyo. Pero guys, usually ang labor po niyan ay naglalaro sa 2,000 hanggang 3,500 pesos. Depende po yan kung saang shop kayo magpapagawa. Meron po mga rare occasions na sumisingaw yung cylinder head gasket kahit hindi nag-overheat ang makina. Yan po ay kuminsan nangyayari kapag sobrang luma na yung makina. Pagka ganyan lang po ang nangyari sa makina nyo na hindi naman nag-overheat pagkatapos sumingaw ang cylinder head gasket, pwede po yan na diretso palit lang ng gasket. Kaya ang bibili nyo lang po ay yung gasket mismo, which is 400 pesos pataas. Kuminsan umaabot ng mahigit 2,000 pesos, depende po sa kung ano ang makina at saka kung anong brand ang bibili nyo. Pero madalas nangyayari ang singaw ng cylinder head gasket dahil sa overheat. At kapag ganyan po ang nangyari, mas advisable na ipa-machine shop or ipa-resurface ang cylinder head para masigurado na lapat ito kapag ikakabit na. Sa machine shop naman, siguro gagastos kayo dyan ng mga 800 to 1,500 pesos. Depende sa kung gaano kalaki ang cylinder head. Tapos guys, dahil nga nag-overheat ang makina, yung langis po nito ay naluto. Hindi na po yan makakapag-lubricate ng maayos. Kaya obligado rin po na mag-change oil. So gagastos po kayo ng around 1,500 pesos sa ordinaryong mineral oil. Tapos syempre magpapalit din kayo ng oil filter na nasa around 300 pesos pataas. So kung ang naging symptoms ng makina nyo ay umuusok ng kulay puti, tapos yung reserve nyo palagi na lang napupuno ng laman imbis na hinihigo papunta dun sa radiator, pero yung radiator mismo parating ubos ang laman. Kasi alam nyo guys, kaya yan umuusok ng puti. Yung coolant or yung tubig ay pumupunta doon mismo sa combustion chamber. Kaya sumasama po siya sa sunog ng gasolina or ng diesel, nagiging steam po siya. Yun po yung usok na puti na makikita ang lumalabas sa tambucho. Pero guys, sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang symptoms ng singaw na cylinder head gasket. May mga pagkakataon na yung langis ay humahalo doon sa coolant. Kaya ang nangyayari po niyan, once natanggalin nyo yung oil cap, makikita nyo na nakakapit doon yung brownish sludge na mukhang 3-in-1 coffee na malapot. Ganon din naman guys, kapag binuksan nyo yung takip na radiator, yun din ang makikita nyo sa loob. Although pwede pa ring umandar ang makina kahit na ganyan ang kondisyon ng langis at saka ng coolant, mag-o-overheat po ito once na ginamit nyo. Kasi guys, itong magkahalong langis at saka coolant ay hindi na effective magpalamig ng makina at saka ng radiator, tapos hindi na rin siya effective mag-lubricate ng mga moving parts doon sa loob ng makina. Kaya kung patuloy po itong gagamitin at hindi ipapagawa, eventually masisibak po ang makina.
Pagka ganito ang ipapagawa nyo, kailangan po syempre matanggal yung brownish sludge na yan. So malamang na pa-overhaul nyo yung radiator, tapos pwede rin humingi sa inyo ng dagdag na labor yung mekaniko dahil matrabaho pong maglinis ng lahat ng dinadaanan ng tubig tsaka lahat ng mga piyesang nadikitan nitong brownish sludge. Okay. Kaya payo ko sa inyo guys, sakaling pabili rin kayo ng sasakyan at hindi kayo marunong tumingin or kumilatis ng makina, magsama po kayo ng marunong. Abutan nyo na lang kasi sulit na po yung ibabayad nyo na yon kaysa makabili kayo ng makinang may singaw na cylinder head gasket. Hindi nyo rin po kasi magagamit ng matino tsaka hindi nyo po maibabiyahe ng malayo ang sasakyan na may ganyang sira. Mausok yan. Mabilis maubos yung laman ng radiator, kaya malaki ang risk na mag-overheat uli. Kuminsan hard starting po yan sa umaga. Tapos, malakas po yan sa gas kasi hindi nakakapag-perform ng maayos yung makina. At kapag patuloy nyo po yung gagamitin at hindi ipapagawa, pwede po yung mauwi sa mas malaking sira. So guys, I hope na meron kayo napulot sa episode natin ngayon. Huwag nyo po sanang kakalimutan mag-like. Tapos kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin nyo na po yung subscribe button para updated kayo sa mga susunod nating episodes. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!